So, this time po, ang pag-aaralan naman natin is about set and reset function. Sabi dito, another function that is often available is the ability to set and reset internal relays. The set instruction causes the relay to self-hold. That is latch. Yung ginagawa natin dati na nagla-latch tayo, pwede natin gamitan ng panibagong function which is set reset. So, taas ang kamay dito ng alam na yung set reset function before. So, since wala namang nagtaas ng kamay, atin siyang papasadahan. It then remains that condition until the reset instruction is received. So, kung meron kayong pang set, meron din kayong pang reset. So, meron kayong switch na pang set, meron kayong switch na pang reset. So, the term flip-flop is often used. Figure 7.2 shows ng itong 7.12 pala, 7.12 shows yung standard nung such relay. So, the set coil is switch on, na-switch on siya kung yung power is supplied to and remains set until it is reset. So, the reset coil is reset to the off state when power is supplied to it and remains off until it is set. So, wait lang ha. I-pause lang natin saglit. Hello po. Yun pong nakalagay dito na set reset function. Kung mapapansin nyo, meron po tayong input dito. Tapos may set coil. Same coil. Tapos meron pang isa pang input. Tapos yung reset, same coil number. Ano pong ibig sabihin nitong set reset function? So, pag tiningnan po natin dito sa sa atin pong chart o yung pong atin pong diagram na to, kapag daw po naglagay tayo ng input dyan, dire-diretso na pong nakaset yung atin pong coil. Kung maaalala nyo po yung atin pong latch na dominant off na latch, ito rin po yun, or dominant on na latch, magla-latch lang siya, magsa-self-hold lang po siya. So, yung input natin, pagka nag-input tayo dyan, dire-diretso siya up until nag-reset po tayo. Ibig sabihin, prines po natin yung isang input dito, mamamatay po yung atin pong condition ng coil. Ito po yung set reset function na magiging format. Meron ka ditong input, sabihin na natin yung input natin X400, tapos yung iseset natin na coil is Y430. Ilalagay natin yung syntax na set. Tapos yung atin namang isa pang input sa kabilang network will be X401. Yung reset naman natin is Y430. Balikan natin yung atin pong itong ating binigay ko sa inyo na FX trainer. Meron dito sa FX trainer, balik tayo dito sa home niya, sa main page. Meron tayo ditong letter B, study the basics. Meron nakalagay dito standard program, learn a latched output program, and set reset program. So, yung latched output program natin na gusto nating makita doon sa ating itong FX series natin, kung mapapansin mo, meron ka lang ditong Y0, Y1, Y2 na mga components. Tapos, pwede mong gamitin yung push buttons natin na switches, which are push buttons na input, and itong mga ilaw na output. So, meron kang ilaw na Y0, Y1, Y2 na output. Pwede natin siyang gamitan ng set reset function. So, kung titingnan po muna natin dun sa function natin na ginagawa for the yung normal latch, ganito po yung magiging itsura niya. So, i-edit natin yung ladder. Lagyan natin to ng sabihin natin yung X20 natin will be our
20 natin will be our input para sa push button for start. Mamaya gagamitin natin yung X21 as a stop push button. So, ganito yung magiging itsura ng X20 na stop natin. Normally open din siya. Normally close yung gagamitin natin para dun sa stop, which is X21. Yung isa X20, yung isa X21. Tapos, magiging output natin yung Y, sabihin na natin yung Y0. So, Y0, magiging output natin. So, iilaw yung operating. So, yan yung magiging ano niya. Lagyan natin siya ng Y0 na latch. So, ganyan yung magiging itsura ng normal latch natin. I-convert lang natin. Click F4. Tapos, saka natin siya so, converted na. I-ano natin, i-online natin, write to PLC. Ganito yung magiging itsura niya. So, ang expectation natin na kapag prines natin tong X21, mapapailaw natin yung operating. Kung mapansin mo, nag-green na siya. Yung X20 yung pinress natin. Pagka prines natin yung X21, mamamatay siya. So, yun yung on and off function, very basic. So para i-convert natin siya sa set reset function, just like our discussion, ganito yung gagawin natin. So i-click lang muna natin yung ating file, gagawin ulit natin, babaguhan natin. So i-edit natin yung ladder. Then burahin natin to, or kaya naman pwede nating gawin nating purahin natin lahat. Mag-reset na lang tayo ng bago. So, i-ano natin. Pwedeng balik tayo sa main. I-no lang natin yan. Balik tayo dun sa set reset function. Pagka gusto nyo basahin yung nandito sa sa baba na to, yung mga latch program, pwede nyo ring gayahin. Pero ako kasi, para mas mabilis yung discussion natin, gagawin lang natin ng set reset functions na ituturo ko sa inyo yung paglalagay ng syntax. So itong i-edit natin na ladder, same lang din yung magiging function niya. Naalala niyo yung function kanina. Prines natin yung X20, napagana natin yung operating. Tapos prines natin yung X21, napatay natin. Ganun lang yung gusto natin gawin maglalatch lang tayo. Pero ang gagawin natin is hindi na yung natural na latch natin na function, kundi set reset. So, click lang natin to, lagyan natin to ng X20 as our input. Tapos, lalagyan natin siya nitong F, yung application instruction. Ang syntax, set space, tapos yung Y0, let's say yung operating yung gusto nating paganahin, then okay. Tapos X21 naman, yung sumunod na parang yung kagaya ng ating ito. Meron tayong itong ginawa nating X20 set, then yung ating pong coil, X21 yung ating reset, tapos yung ating coil. Pag nilagay mo siya dun sa context ng FX trainer, ganito yung mangyayari. Lalagyan natin siya ng X21. Click lang natin yan. Tapos, saka natin i-reset. Click ulit natin tong F8 o yung application instruction. Click natin yung reset, RSNT. RST space Y0 ulit yung ilalagay natin kasi yun yung gusto nating i-reset. Pag in-okay natin yan, ganito yung magiging configuration. Convert ulit natin. Click convert or F4. Tapos, click ulit natin yung online. I-click natin yung write to PLC or W. So, pag click natin yan, ang expectation natin, pag click natin tong PB1, magseset siya. O, kita nyo, umandar yung operating. At ito naman yung magre-reset sa kanya. Nagets ba? So, pwede nyo siyang gamitin na alternative dun sa atin pong mga sequential logic. Di ba meron tayong sequential logic before na
nilalagyan natin ng parang set reset function yung atin pong mga ginawa ng ano ng pwedeng pneumatic yung application, pwede naman yung application natin is automation nung atin pong process na sinasabi nga natin kanina. Pwede yung process natin for water pump o kaya naman process natin for yung ginagawa nyo sa company na na um, conveyor naman yung i-on and off nyo. So, yun yung pinaka parang simpleng paraan para magets nyo yung on and off function. So, with that, papatayin ko muna yung ating anong tawag dyan, or turn off lang muna natin yung atin pong record. So, any question pala muna?